giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitfi. Today's best music. Hot FM. Hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitfi. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Abangan ang muling pagbabalik ng programang Talakayin ang Katotohanan. Ngayong Sabado na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hosted by Brother Khalid Sanchez. Talakayin ang Katotohanan. Abangan. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang Katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang habag ng Allah at ang pagpapala ay sumainyong lahat. Tayo po ay muling magsama-sama sa loob ng isang oras sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang Katotohanan. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Tayo po ay sumasagot ng mga katanungan na ipinapadala po sa atin. Ngunit bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan ang ating iilan sa ating mga panawagan na kung saan po ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang ating tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Roales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, yan po ay bukas, alauna hanggang alas 5 po ng hapon, at meron pong ginagawang pag-aaral sa ating tanggapan. Ako po ay nagaanyaya sa ating mga kapatid na mga Muslim at sa ating mga kababayang Kristiyano na bumisita po sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam. Lalong-lalo na po sa mga kapatid nating mga Kristiyano, sa mga kapatid o sa mga kababayang Kristiyano na kung saan ay kakaiba ang kanilang pagkakakilala sa relihiyong Islam. Ito na po ang pagkakataon na maitama po natin ang mga bagay-bagay na maling pagkakaintindi, maling pagkakaunawa sa relihiyong Islam sa pamamagitan po ng pagsaliksik nito. At pumunta po kayo sa aming tanggapan, wala pong bayad yung mga pamphlets, Islamic pamphlets na amin pong ipinamamahagi sa ating tanggapan. At sa mga kapatid po natin na mga Muslim po, ganun din po, meron ding pinapamahagi na mga libreng Islamikong babasahin para po sa inyo. Sa mga taga-subaybay, sa mga tagapakinig at sa mga tagapanood ng ating palatuntunan, ito po ay maaari na ring makita sa youtube.com. Ang atin pong programang pangradyo ay maaari nyo nang makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po ay i-type lamang o i-search yung ating pangalan, Khalid Sanchez, sa www.youtube.com. At doon po ay matatagpuan ninyo ang iba't ibang programang o episode ng ating programang pangradyo dito po sa 95.9 Hot
FM. At sa mga nais namang magpadala ng kanilang mga katanungan, ito po yung ating contact number. 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito ay kasama ko po yung ating cameraman, no? Si Brother Jamil Udaundo. O mag-hi ka sa kahit sa camera lang para makita kanila. Yan. O hindi ka nakita yung mukha mo. Kamay lang. Okay. Yan po yung aking cameraman. Okay, sa hapong ito, tayo po ay patuloy na sasagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin, no? So, unang katanungan po mula kay Texter 7349. Sabi niya, Bro Khalid, si Jake ito ng Quezon City. Ako'y naniniwala sa Islam at kay Allah. Naniniwala ako kay Muhammad, ang messenger ng Allah. Pero, hindi ko alam paano mag-umpisa. Gusto ko sana matuto lahat ng aral ng Quran. Si Brother Jake po pala, no? Ito po ay isa sa ating tagapanood ng ating palatuntunang pangradyo sa pamagitan po ng YouTube. At minsan, sa kanyang pag-online ay nakita niya yung ating palatuntunan at kanya itong napanood, no? Narinig niya ang mga aral tungkol sa Islam at sa amin pong pag-usap ay yumakap po sa Islam itong taong ito. Binabati ko nga pala, no? Kino-congrats ko nga pala itong si Brother Jake na taga Quezon City, na kung saan siya ay yumakap po sa Islam matapos po yung aming maikling pag-uusap, no? Ipaparinig ko po ang aming pag-uusap upang sa ganon ay makapagbigay rin po ng magandang or para rin po, no, sa kaalaman ng ating mga kapatid na o mga kababayan mga Kristiyano na ang iba sa kanila ay nagnanais magmumuslim at hindi pa alam kung paano ito gagawin. Ito po, no? Pakinggan po natin ang isa sa ang aming pag-uusap ni Brother Jake ng Quezon City. Diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah lamang. Kung handa ka niyan, sundin mo lamang yung sasabihin ko upang sa ganon ay maging Muslim ka at yung iba, isusunod na lang natin kung ano ang gagawin natin dyan, Brother Jake. Ako. Tatanong ko muna, anong buong pangalan mo? Yung pangalan ko ba kapangalaan o talagang ano po? Jake Aquino po. Jake Aquino. Sige, Brother Jake. Ang edad mo ngayon, Brother Jake? 32 po. Okay. Sundin mo yung sasabihin ko, ha? Okay. Okay. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Isa pa, Brother Jake. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sana lang. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y nanunumpa
Ako nanunumpa na wala ibang Diyos, na wala ibang Diyos dapat sambahin, kundi si Allah lamang. At ako rin ay nanunumpa. Na si Muhammad ay sugo ng Allah. Congratulations, Brother Jake. Sa araw na ito, ikaw ay isa ng Muslim dahil sa pagsaksi mo o pagsyahada mo na sa pagsabi mo na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang at si Muhammad ay sugo niya. Ang sunod na gagawin natin ay maligo ka ngayon, no, sa bahay nyo, Brother Jake. Maligo ka ng at ang niyat mo or intention mo ay upang matanggal yung mga kasalanan mo. Dagdag ko pala, sabi ng prophet, ang sino mang pumapasok sa Islam, no, yumakap sa Islam ng totoo, ang kanyang lahat ng mga kasalanan ay tinanggal mo ng Allah. Opo. So, para kang isang bata na bagong sila ngayon at wala ka ng kasalanan, Brother Jake. Kailan mo napanood yung ating video sa YouTube, Brother Jake? Kanina ko. Mashallah. So, Brother Jake Aquino, bibinyagan kita sa Islam sa pangalang Jamil. Alam mo ba ibig sabihin ng Jamil? Ibig sabihin magandang lalaki. Okay, salamat. Okay ba sa yung pangalang Jamil? Ayos lang. Ang pangalang Jamil ay yan ay isang Arabic na ibig sabihin ay magandang lalaki. Ay, salamat po. Natutuwa ako, Brother Jake, at dahil sa panonood mo sa ating video ay nabuksan ang isip mo sa Islam. So ngayon ikaw ay isa ng Muslim. Pagkatapos na maligo ngayon, Brother Jake, ang gagawin mo sapagkat Muslim ka na ay pumunta ka sa pinakamalapit na masjid natin dyan sa lugar kung nasaan ka. Sa Quezon City, Ako. Alam mo ba yung sa Tandang Sora? Alam mo yung meron ka bang alam na pinakamalapit na masjid o simbahan dyan sa Tandang Sora, sa Quezon City, Brother Jake? Alam ko lang po sa may Quiapo. Kung Tandang Sora, alam ko po yung Tandang Sora. Okay. So kung alam mo yung sa may Quiapo, mas maganda kung doon ka pumunta at ipasabi mo doon sa imam, no, sa Quiapo, na ikaw ay isang bagong Muslim, bagong yakap sa Islam, bagong Muslim ka na, sabihin mo sa kanya, at nais mong magpaturo sa kanya ng pagdarasal. Ibigay mo, i-text mo sa akin, Brother Jake, yung address mo at padadalhan kita ng mga babasahin patungkol sa Islam, kung paano ang pagdarasal, at iba pang mga babasahin para sa mga bagong Muslim para higit mo itong maintindihan at patuloy na magsubaybay lamang, no, manood sa ating mga video. Actually, marami tayong video, Brother Jake, doon sa YouTube tungkol sa Islam. Ako. I-text mo sa akin yung address na padalhan ko ng mga babasahin. Brother Jake, anong masabi mo ngayon at ikaw isang Muslim na? Makukulit na nagbalak dahil Muslim na rin po ako at naniwala po ako na sa kamagitan ko ito is magiging pagasunod po ako ng alam, magiging naniwala po ako na siya po ang magkakaroon sa akin sa lahat ng oras at sasamahan niya ako sa lahat ng oras. Alhamdulillah. Ano nga ba yung dating religion mo, Brother Jake? Isa po akong Christian, Katoliko or Sabatista, word again. Christian po, hindi po ako Katoliko kasi hindi po ako nagsisimba sa simbahan ng mga Katoliko. Pero isa po akong Christian. Okay. So, mating po ako ng mga positibo ng mga Kristiyano dahil po. Okay. So, ano yung denominasyon na pinoprofess mo, halimbawa, sa sekta ng Kristyanismo? Ano yung dati?
I mean, anong relihiyon ba yung pinoprofess mo na ito yung, although hindi ka Kristiyano, hindi ka nagdarasal, hindi ka pumapasok sa simbahan, pero siyempre meron kang kinagisnan na relihiyon dyan. Ano yun? Katoliko ba? Sabadista? Opo, Katoliko po ang aking mga magulang, pero mas maatindi po ako ng Christian Church like Jesus is Lord Church, CIN, mga ganun po. Okay. So, wag mo nang gagawin yun sapagkat mula sa araw na ito, Brother Jake, ikaw ay isa ng Muslim. Okay, maraming salamat po, brother. Ikaw ay nasa matuwid na relihiyon, nasa totoong relihiyon ka na. So, ang gagawin mo, kung maari ngayong araw na ito, Brother Jake, ay sumikapan mong pumunta doon sa simbahan sa Quiapo, sa masjid sa Quiapo, at hanapin mo yung kanilang imam. Ibig sabihin, imam, ito yung namumuno sa pagdarasal doon. At sabihin sa kanya na ikaw ay Ayan po, si Brother Jake Aquino. Siya po ngayon si Brother Jamil, no? Taga Quezon City. At siya nga ay yumakap sa pananampalatayang Islam. So once again, congratulations sa iyo kapatid. At alam kong isa ka na sa taga-subaybay, no, sa ating palantunan. Pagpalain ka nawa ng Allah at higit na dadagdagan, no, yung kaalaman mo sa Islam upang sa ganon ay higit mong maunawaan, maintindihan kung ano o gaano ka kasarap, no, ang mamuhay sa matuwid na relihiyon, ang Islam. So welcome. Sa pagpasok mo sa Islam, no, madagdag ko lang, ito po kasing pagpasok ng isang tao sa pananampalatayang Islam, ito'y isang kagandahang loob ng dakilang tagapaglikha na kanyang ipinagkaloob sa sinumang kanyang maibigan. Ito po'y isang kagandahang loob. Ano po ang patunay dyan? Sinabi po ng Allah sa chapter 49, verse 17 ng maluwalhating Quran, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum, an hadakum lil imani in kuntum sadikin, sabi niya. Ipagbadya, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang isang kagandahang loob ninyo sa akin. Hindi, datapwat si Allah ang nagkaloob ng kagandahang loob sa inyo nang kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam kung kayo ay tunay na matatapat. Ang pagpasok po pala ng isang tao sa Islam ay isang kagandahang loob ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa isang tao. Can you imagine na out of billions of people na nandito po sa mundong ito, isa ka doon sa mga taong binigyan ng Allah ng kagandahang loob na siyang naging dahilan at nasumpungan mo ngayon o andito ka ngayon sa matuwid na pananampalataya ang relihiyong Islam. No? It is a goodwill. Ito'y kagandahang loob ng dakilang tagapaglikha para sa taong kanyang nais na o nagustuhan niya, no, na magabayan, sapagkat ang gabay po yan ay para sa Allah. Ang akin po lamang dito, ang akin po ay ipaabot sa tao kung ano ang tamang pananampalataya, kung ano ang matuwid na relihiyon, kung ano ang mensahe ng dakilang tagapaglikha. Yun po kasi ang aking role, ang aking papel sa palatuntunan ito. Ngunit ang gabay, ito po ay manggagaling sa Allah. Sabi nga niya, may yahdillahu fala mudilala wa may yudlil fala hadiyala. Sino mang kanyang gagabayan, walang makapagligaw,
at ang sino mang kanyang iligaw, walang makapaggabay. So, yamang nandito ka ngayon sa Islam, natagpuan mo ang relihiyon, ikaw ay ginabayan ng dakilang tagapaglikha. At yan ay isang kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa iyo. Para po sa karagdagan, ang relihiyong Islam ay hindi lamang relihiyon na ibinigay ng Allah doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam ay sharing din, ay sharing way of life, sharing pananampalataya na kanyang ipinagkaloob hindi lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundi maging sa mga nauna pang mga propeta, maging kay Abraham o Ibrahim, maging kay Noah, maging kay Jesus o Jesus. Ano po ang patunay? Si Allah mismo ang nagsabi sa banal na Quran sa chapter 42 verse 13. Ang sabi niya sa maluwalhating Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Syar'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhaw walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fihi. Sabi niya, ang pinakamalapit na kahulugan, siya, si Allah, ang nagbigay, nagtakda sa inyo ng gayunding relihiyon o din na kanyang ibinigay, itinakda para kay Noah o kay Noah, at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad. At gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, kay Moses, at Jesus. Kayo ay mananatiling matimtiman sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahabahagi. So maliwanag po mula sa talata ng maluwalhating Quran na ang Islam ay hindi lamang ang relihiyon na ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito rin ang relihiyon na kanyang itinakda, kanyang ibinigay doon sa mga naunang propeta. At kasama dyan, si Kristo. Sa mga katuwid, kung ikay papasok sa Islam, para na ring pumasok ka sa relihiyon ni Jesus Christ. Walang iba kundi ang Islam. Totoo naman po talaga na si Kristo ay Muslim po at ang kanyang relihiyon ay Islam. At maraming mga evidence na bilang pagpapatunay na si Kristo nga ay isang Muslim. Ano po ang mga patunay? Isang patunay po na si Kristo ay isang Muslim o ang kanyang relihiyon ay Islam. Ang isang patunay po niyan ay yung kanyang pamamaraan ng pagdarasal. Yung pagdarasal po o pagdasal ni Kristo, yung paraan ng kanyang pagdasal, no po? Ito po ay pamamaraan ng pagdasal ng isang Muslim. Ano po ang patunay? Sa Mateo 26, talatang 39, si Kristo po, nung siya'y nagdasal, hindi po siya nakatayo. Hindi rin siya nakaluhod dito. Siya po ay nagpatirapa. In short, nakatuwad daw, no? Sabi, at lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Can you imagine? Siya pala ay nagpatirapa, no? Habang siya'y nagdarasal. Ayun po ay pamaraan ng pagdasal ng isang Muslim. Kapag ang isang Muslim ay nagdarasal,
nananalangin, siya po ay nagpapatirapa. Yun po ang isa sa mga patunay na siya ay Muslim at ang kanyang relihiyon ay Islam. At marami pa, katulad ng pag-aayuno. Si Kristo ay nag-aayuno. Isang patunay na siya ay Muslim sapagkat siya ay nag-aayuno. Ilang araw po bang nag-ayuno si Kristo? Siya po ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Mateo 4 talatang 2 po yan. Can you imagine, nagpa-fasting siya? Aba, wala akong narinig ngayon ng mga Kristiyanong nag-ayuno ng humigit o higit sa isang buwan. Si Kristo, higit sa isang buwan na siya nag-ayuno. Yan ay tanda ng isang o pamaraan ng isang Muslim. At marami pa, no po. Kaya nga po, nasabi natin na ang relihiyon niya ay Islam. At sa puntong yan, ako po ay umiimbita sa aking mga kababayang mga Kristiyano na yakapin din ang relihiyon ni Kristo. Sambahin din ang sinamba ni Kristo. Sino yon? Ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Ito po ang kaligtasan ng tao. Dito po maliligtas ang isang tao. Kapag sambahin niya ang tunay na Diyos, sambahin niya ang Diyos ni Kristo, sambahin niya ang tagapaglikha ng lahat, no? Maging si Kristo, nilikha niya. Kapag sambahin niya ito, sundin niya ang kalooban ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi si Allah, yun po ang maging kaligtasan ng isang tao. Yun po. Mula po kay Texter 9835, ito po ay text mula po sa Qatar. Sabi niya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ako po si Vars Absara. Palagi po kaming nanunood sa programa ninyo sa YouTube. Maraming salamat kapatid. Isa po akong tausog na tagahulo diyan sa atin. Maganda po ang programa ninyo kung saan nakakakuha po ako ng aral para ipangaral sa mga kababayan nating Kristiyano. Salamat po. Well, wala naman po siyang tanong. Maraming salamat, Brother Vars Absara, at ikay natuto, no, sa may napulot kang aral dito sa ating palatuntunan. Binabati ko rin pala yung ating kapatid din dyan sa may Qatar, no, si Engineer Norodin Bila at yung kanyang pamangkin na si Brother Harudin Chan Jamaluddin. Ito po yung mga tao na patuloy na sumusuporta sa ating pagpapalaganap ng Islam. Pagpalain nawa kayo ng Allah, no. At yung ating kapatid naman na estudyante ng MSU Marawi, si Brother Abdurazak Madali, no. At yung ating isang kapatid na ustad sa may Jeddah na si Ustad Badi Uzzaman Zalyaw, no. Maraming assalamualaikum sa Ustad. Nagpadala po siya sa atin ng aklat babasahin para po sa ating center. At of course, itong isang dating paring Katoliko, siya ay dating pari, si former priest Father Dave Libumpazil Diaz. Siya po ay yumakap sa Islam last year lamang. Siya ngayon ay si Brother Dawood. Siya ay isa na sa mga aktibong nagpapalaganap ng Islam sa Toledo City, sa Cebu, no. Alhamdulillah kapatid, at kayo ay nagabayan ng dakilang tagapaglikha sa matuwid na relihiyon. Itong mga taong ito, no, itong mga ganitong uri ng tao, ito yung mga taong nakakaunawa, no. Ito yung mga taong may pangunawa. Alam niyo po ba na itong mga taong may pangunawa ay ito rin po yung mga taong ginabayan ng dakilang tagapaglikha o ng Allah. So, yung bang ginagamit yung kanilang pag-iisip, nakikinig at ginagawa kung ano yung mabuti doon sa kanilang napakinggan, no, may pangunawa. Ito yung mga taong ginabayan ng Allah. Ano po ang patunay diyan? Ito po ang patunay para kay Brother Vars Absara.
Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, chapter 39, verse 18. Sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sabi niya, sa pinakamalapit niyang kahulugan, sila na nakikinig sa salita, ayun, at sumusunod sa pinakamainam dito. Sila ang mga pinatnubayan ni Allah at sila ang mga tao na may pangunawa. Kita niyo po? Kaya kapag ikay nakikinig, no, sa mga salita katulad ng ganitong palatuntunan na kung saan ang pinag-uusapan ay ang salita ng dakilang tagapaglikha at sinusunod mo ang anumang maganda rito, no, pinapraktis mo ang anumang maganda rito na napakinggan mo, ikaw raw ay ginabayan ng Allah at ikaw raw ay tinawag na taong may pangunawa, men of understanding, ulul albab, sabi ng Allah. Ang tanong ay ganito, paano naman po yung mga taong hindi nakikinig sa mga salita ng Diyos? No? Katulad halimbawa sa ating mga kababayang mga Kristiyano, na kapag sila ay makakita, makapansin o makarinig ng mga ganitong uri ng pag-aaral, palatuntunan, ay para bagang ito'y iniisnab sapagkat ayaw nila, no, na sila ay makinig, ayaw na kanilang panuurin ito. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia doon po sa mga taong hindi nakikinig sa mga salita ng Diyos? Ano po ba ang sabi ng Biblia sa mga taong ito? Sila po ba ay para sa Diyos o sila po ba ay para sa diablo? Ito po ang sabi ng Biblia sa Juan 8, versikulo 43 hanggang 44 at sa versikulo 47, ganitong pagkasabi. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Yun. Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. 44. Kayo'y sa inyong amang diablo. 47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ayun. Kaya nga po, lagi kong iniimbitahan yung ating mga kababayan, lalo na sa ating mga Kristiyano, na kayo po ay makinig. Oh? Dito po sa mga ganitong uri ng pangaral, lalo na ang pinag-usapan dito ay salita ng Diyos. Upang hindi po kayo tamaan, doon po sa sinabi ng Biblia na yung hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ito po ay hindi sa Diyos. Sila po ay nasa diablo, no? Nasa demonyo. Oo nga naman, ang demonyo ayaw nila makinig sa mga aral sa Diyos. So kapag ikaw ay nakikinig, ikay gumagawa sa mga mabubuting bagay na iyong napakinggan, no, doon sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ikaw yung taong may pangunawa. Ikaw yung taong ginabayan ng Allah. At kung ikay isang Kristiyano, inshallah, no, ikay papatnubayan niya. Makinig lamang po upang tayo'y hindi mapabilang doon sa mga sinabi ng Biblia na sa diablo, sapagkat ayaw nga nila makinig doon sa salita ng Diyos. Mula naman po kay Texter 7594, Salam wa alaikum salam.
Ano po ba ang kaparusahan sa isang babaeng tumigil sa pagsamba kay Allah at ang kanyang pananamit ay masyadong open? Okay. Isang babae, no, na tumigil sa pagsamba. Actually, maging sa mga kalalakihan din. Gawin na nating in general, hindi lamang sa mga babae. Dapat maging sa mga lalaki rin na nagsasabing sila ay mga Muslim. Pagkatapos sila ay tumigil na sa pagsagawa ng pagdarasal, sa pagsamba sa Allah. O, ano raw ba ang kaparusahan sa kanila? At yung kanyang damit ay masyado pang open. No? Kumbaga parang kitang-kita yung kanyang kaluluwa. No? Ano po ba ang kaparusahan? Yun ang kanyang katanungan. Alam mo, kapatid na nagtanong, ito pong ating isinasagawang pagdarasal o salah ay isang bagay na ginawang partition, no? Boundary between a Muslim and a non-Muslim. Yung pong pagdarasal. Yung kufar, yung mga hindi mananampalataya at yung mga Muslim, ang tanging partition sa kanila, yung boundary sa kanila ay yung pagdarasal. Kung wala ito, pare-pareho na sila. Ano po ba ang patunay? Sinabi ng Propeta Muhammad sa kanyang hadith, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-farqul ladhi bainana wa bainahum as-salah, sabi niya. Ito po yung partition, boundary, no? Sa mga mananampalataya at sa mga kufar, itong pagdarasal. Kung wala yung partition, kung wala yung boundary, pare-pareho ka na doon sa kanila. Ikaw ay isa na ring masasabi nating kafir. Aba, ano po ba ang kahinatnan ng isang kafir? Saan po ba mapunta ang isang kafir, yung hindi mananampalataya? Kapag siya ay abutan ng kamatayan sa kabilang buhay, saan po ba ang bagsak niya? Huwag po tayong masasaktan. Ano po? Alamin natin sa maluwalhating Quran kung saan ang bagsak, saan mapupunta ang isang hindi mananampalataya o yung kafir. Ano po? Sa chapter 35, verse 36 ng maluwalhating Quran, ganito ang pagkakasabi ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ, sabi niya. At sila na mga kafir, hindi mananampalataya kay Allah, sa kanila ang apoy ng impyerno. Yun po ang kanyang kahinatnan o kaparusahan kapag siya ay maging kafir. Ano po? Alam niyo, maging sa Biblia, ganun din po ang sinasabi na kapag ang isang hindi mananampalataya, no, kapag ang isang tao ay maging hindi mananampalataya, saan? Doon po sa Diyos. Ito po ang kanyang kahihinatnan. Sa aklat po ng Apokalipsis 21, versikulo 8, ganito ang pagkasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ang tinutukoy ay ang mga kafir, no? At sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno po yun kapag ikay hindi mananampalataya. Ganun po ang sinasabi ng Biblia, maging sa Quran. Kaya nga po, dapat po tayong manampalataya. Kung ikay isang Kristiyano, no, at hindi ka naniniwala sa nag-iisang Diyos, hindi ka naniniwala na si Kristo ay may Diyos, no, ang pinaniwalaan mo ay iba sa paniniwala ni Kristo,
ikaw ngayon ay naging hindi mananampalataya. So ikaw ngayon ay mapunta sa impyerno kapag ikay abutan ng kamatayan. Tungkol naman sa tanong niya, sa pananamit na masyadong open. Yung pananamit po ng isang kababaihan o ng kababaihan, ng mga kababaihan, ang pananamit po niya ay dapat na ayon ito sa kautusan ng dakilang tagapaglikha na kanyang ipinag-utos para sa mga kababaihan. Ganito po ang instruction ng Allah sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga kababaihan. Opo. Ano ba ang dapat gagawin sa kanilang mga sarili? Ito po, sabi ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alayhinna min jalabibihin, sabi niya. O propeta, sabi ng Allah, sabihin mo sa iyong mga asawa at mga anak na babae at sa mga mananampalatayang babae na iladlad nila sa kanilang sarili ang kanilang panlabas na kasuutan. Alalaong baga, ganap nilang balutin o takpan ang kanilang katawan ng kulambong at balabal. Sabi dito. Yan po ay sa chapter 33, verse 59 ng malulhating Quran. Instruction po ng dakilang tagapaglikha para po doon sa mga kababaihang mananampalataya na ganap ninyong balutin ang inyong mga sarili, no? Yan po ang sabi. Ano ang dahilan at kailangang babalutin yung mga kababaihan, yung kanilang mga sarili? Ano ba ang purpose nito? Ito po ang purpose, sinabi ng Allah. Sabi niya, idudugtong mo lang naman Dhalika adana ay yu'rafna fala yu'dhan. Sabi niya, ito ay higit na magaan na sila ay maalaman upang sila ay hindi abusuhin. Yun po ang pinaka dahilan. Dapat maglagay ng talukbong itong ating mga kababaihan sa kanilang mga sarili upang kayo ay hindi maabuso. Ano po? Alam niyo po, kapag ang isang babae ay masyadong lantad, no? Masyadong klaro, transparent yung kanyang pananamit, sabihin na natin wala pang hijab, no? Sa isip pa lang ng mga kalalakihan, siya ay naabuso na. Can you imagine? Sa isip pa lang, inabuso ka na. Ganun kasi ang nature ng mga lalaki. Kapag ka makita ng ganung bagay, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Kaya tuloy siya nagkasala at ikay naabuso sa kanyang isip pa lamang. How much more kung dadaan ka sa isang madilim na iskinita, ikay isang babae na sabihin na nating masyadong open ang kanyang pananamit, dumaan sa iskinita, sa madilim na daanan, at yun, may mga kalalakihan, abay, you are inviting trouble. You are you are spreading fitna. Siguradong may mangyaring hindi maganda doon. Kaya nga po, upang ikay hindi maabuso, ang sabi ng Allah, dapat takpan yan. No? Maglagay ng lambong, no? Maglagay ng hijab, at maging matimtiman siya sa kanyang pananamit.
sad to say, yan din po ang utos ng Biblia para sa mga kababaihang mga Kristiyano. Nakakalungkot nga lang sapagkat marami sa kanila ang hindi nakakasunod sa ganyang aral o utos, sapagkat itong paglalambong, itong pagdadamit ng matimtiman, pagladlad ng damit sa katawan ng mga kababaihan, ito rin ay binabanggit maging sa Biblia. Ano po ang patunay? Ito po, sa Timoteo, 1 Timoteo 2, versikulo 9, ganito ang pagkakasabi. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Kita niyo po, napakaliwanag, no? Maging sa Biblia pala, ay ganun din ang utos. In fact, pinag-utusan pa sila na dapat ang mga babae, ayon sa Biblia, ay maglambong, no? Magkaroon din ng hijab, takip sa kanilang ulo. Saan po yan mabasa? Ito po, sa 1 Korinto 11, talatang 6, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Yun, napakaliwanag eh. Utos po yun eh. Ano ang utos? Kung kahiya-hiya para sa isang babae, ayon sa Biblia po yan, na siya'y magpakalbo, dapat maglambong siya. Magtakip siya sa kanyang ulo. Yan po ay utos sa Biblia. Sa panahon po natin, sad to say, karamihan po ng mga nagsasabing Kristiyana na sumusunod daw sa Biblia ay talaga namang hindi sumusunod sa sinasabi ng Biblia ito. Hindi nga po naglalambong. Ay sabi po ng Biblia kung kahiya-hiya sa iyo, no? Kung kahiya-hiya sa iyo na ikaw ay magpakalbo, sapagkat yun ang dalawa ang option dyan. Kung ayaw mong maglambong, ayon sa Biblia, abay magpakalbo ka. No? Magpakalbo. Ngayon, kung kahiya-hiya sa isang babae ang magpakalbo, magpaahit, sabi niya, ay di maglambong ka. Yun ang sabi ng Biblia. Sad to say, wala pong nakakasunod niyan ngayon, maliban sa mga kababaihang Muslim. So yun po ang aking kasagutan, ano po, sa nagtanong. Tanong po mula kay Texter 6831. Sino po ba si Satanas? At paano siya naging demonyo? Naku po. Ang gandang tanong ito, no? First time ko po itong matalakay dito po sa ating palantunan, ang tungkol po kay Satanas. At sabi pa niya, paano raw po siya naging demonyo? Sa Quran po ay merong talata o mga talata, ano po, patungkol kay Shaitan, no? Sa Quran po tinawag po siya na Iblis. Yun po ang kanyang pangalan, si Iblis. Meron pong pangyayaring naganap kung paano siya naging Shaitan. Yan po ay mababasa natin sa maluwalhating Quran chapter 7 verse 11 hanggang 18. 11 hanggang 18. Napakahaba po nitong Arabic niya, kaya nga babasahin ko na lang siguro sa kanyang pinakamalapit na translation upang mapag-alaman natin kung sino itong demonyong ito. Paano siya naging demonyo, no? Ito po, sa pinakamalapit na kahulugan. 11. Sabi ng Allah, at katiyakang aming nilikha kayo, at pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog, at pagkatapos ay aming winika sa mga anghel. Magpatira pa kayo kay Adan, at sila ay nagpatira pa
maliban kay Iblis. Ito po yung si Satanas. Siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpatirapa. 12. Si Allah ay nagwika, ano ang humadlang sa iyo, o Iblis, upang ikaw ay hindi magpatirapa nang ikaw ay aking pinag-utusan? Si Iblis ay nagsabi, ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya, kay Adan. Ako ay nilikha ninyo mula sa apoy, at siya ay inyong nilikha mula sa malagkit na putik. 13. Si Allah ay nagwika, bumaba ka mula rito sa paraiso. Hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito. Lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba. 14. Si Iblis ay nagsabi, ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay ibabangong muli. 15. Si Allah ay nagwika, ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit. 16. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay inyong iniligaw, katotohanang ako ay haharang sa kanila sa inyong matuwid na landas. 17. At ako ay tutungo sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi, upang sila ay hadlangan sa iyong landas. At hindi ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasalamat. 18. Si Allah ay nagwika, lumayas ka rito na walang kahiyan at pinatalsik kung sino man sa kanila ang sumunod sa iyo. Kung gayon, katotohanang aking pupunuin ang impyerno ninyong lahat. Ayun po. Yun po ang kwento kung paano po naging syaitan itong si Iblis. Noong si Adan o si Adam o alayhi salam ay ginawa ng Allah, nilagay po sa isang lugar sa paraiso, hindi pa po siya binigyan ng roh, no? Yung spirit galing sa Allah. Wala pa po siyang buhay. Sinabi ng Allah na kapag siya ay bibigyan ng roh, dapat magsudyod o magpatirapa sa kanya ang lahat ng nilalang, no? Doon sa yung mga anghel doon, nagpatirapa maliban kay Iblis. Kaya tinanong siya ng Allah, bakit hindi siya nagpatirapa? At doon nga naging arrogante itong si Iblis. Sabi niya, ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Sabi niya, ako ay higit na mabuti sa kanya, sapagkat nilikha mo ako galing sa apoy. Samantalang yung si Adan, nilikha mo lang yan galing sa putik o galing sa lupa. Sabi ng demonyo, naging arrogante siya dun, Hindi na nga tumupad sa utos ng Allah, naging arrogante pa. So dahil doon nagalit sa kanya ang dakilang tagapaglikha, nagiging syaitan si Iblis. Pinalayas siya mula doon. Pinaalis siya doon sa paraiso. At sabi nga niya, dahil dito sabi niya, matindi itong promise ni syaitan sa Allah. Sapagkat sabi niya, siya daw ay tutungo sa ating harapan, sa ating likuran, sa ating kanang bahagi, at maging sa ating kaliwang bahagi, para lamang iligaw tayo sa matuwid na landas. Yun po ang kanyang promise. Sabi nga nila, ang promise, laging may karugtong na sorry. Promissory, So, sorry na lang siya. At sorry rin yung taong susunod sa kanya. Sorry siya sapagkat pinalaya siya. Yun ang kwento ng demonyo ayon po sa Quran. Yun po ay nakaraan. Past. Matagal na po yan. Nangyari po yan, matagal na. Yun po kasi yung nandun pa sa paraiso itong si Adam. Ngayon, tunghaya naman po natin ang hindi pa nangyari. Ito po, future. Hindi pa po ito nangyari. At ito po ang mangyayari sa pagitan ng demonyo at ng mga tao na sumunod sa demonyo o kay syaitan. Ito po ang mangyayari. Sa chapter 14 verse 22, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sapagkat wala na po tayong oras, ito po. At si Satanas ay mangusap kapag ang kahatulan ay napagpasyahan na.
Tunay ngang si Allah ay nangako sa inyo ng pangako ng katotohanan. At ako rin ay nangako sa inyo, ngunit aking ipinagkanulo kayo. At ako ay walang kapangyarihan sa inyo, maliban na kayo ay aking inakit, at kayo ay sumunod sa akin. Kaya't ako ay huwag ninyong sisihin, bagkus ay sisihin ninyo ang inyong sarili. Kayo ay hindi ko matutulungan, gayon din ako ay hindi ninyo matutulungan. Itinatanggi ko ang inyong ginawang pagtambal sa akin kay Allah. Katotohanang may kasakit-sakit na kaparusahan sa mga zalimon. Sa araw ng paghuhukom pala, maghugas kamay itong demonyo. No? Sabi ng demonyo, wala akong kasalanan dyan, ha? Iniimbitahan lang kita at wala naman talaga akong kapangyarihan sa iyo eh. Pero kasi sumunod ka sa akin, kaya hindi kita matutulungan ngayon at nasa impyerno ka. Gayon din, hindi mo rin ako matutulungan. Nasa impyerno tayong dalawa. Yun ang sasabihin ng demonyo. Maghugas kamay siya. No. Yun po ay in the future. Kita niyo po kung gaano kaganda ang Quran. Kinukwento niya yung past and the future. Yun po ang sinasabi ng Quran tungkol kay Iblis. At marami pa, actually, napakarami. Dadako tayo sa Biblia. Sino po ba si Satanas? Ayon sa Biblia. Ito po, ayon sa Biblia. Alam niyo po ba na ayon sa Biblia, si Satanas at si Jesucristo ay iisa? Maaring hindi po kayo maniniwala. No po. Ngunit yun po ang sinasabi ng Biblia. Si Kristo at yung demonyo ay iisa lang ayon sa Biblia. Maaring hindi po kayo maniniwala sa akin sapagkat hindi ko pa naibibigay ang talata. Ngunit sa susunod nating palatuntunan o sa susunod na programa natin, ay ibibigay ko sa inyo ang talata bilang pagpapatunay kung paanong nilapastangan ng Biblia si Kristo. Mantakin nyo, doon po mismo sa Biblia sinasabi na itong si Kristo at itong demonyo, iisa lang. Lumalabas po niyan kapag sasambahin mo si Kristo, abay walang pinagkaiba na ang sinasamba mo ay demonyo. Sapagkat iisa lang po sila ayon po sa Biblia. Ngunit po, dahil wala o kaunti po, no? Yung oras na natitira po sa atin, ano po, sa susunod na episode ng ating palatuntunan ay babanggitin natin kung paanong nangyari na naging isa, no? Itong demonyo at si Kristo. Akala ko ba yung Diyos at si Kristo ay isa? Hindi pala. Sa Biblia pala, yung demonyo at si Kristo ay isa lang. Ano po? Ngunit sa Biblia, hindi po ganon. Si Kristo ay hindi po demonyo, hindi po siya kaisa doon sa demonyo. Ano po? Si Kristo po ay isang propeta. Ayon po sa banal na Quran, sinabi niya o sinabi ng Allah sa chapter 19, verse 30. Ito po yung mga salitang aking iiwan po bago tayo magkakahiwalay. Sabi niya, Qala, inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sabi niya, si Jesus ay nagsabi, katotohanan ako ay alipin ng Allah. Kita niyo? Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. Ito po yung gospel. At ako ay ginawa niyang propeta. Si Kristo ay isang propeta. Isang alipin ng Allah at isang propeta ayon sa banal na Quran. At isa rin pong messenger of Allah. Ano ang patunay? Sa chapter 61 verse 6, ganitong pagkasabi. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sabi niya. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria ay nagsabi, o angkan ng Israel, ako ay sugo ng Allah para sa inyo. Sabi ni Kristo, siya daw ay sugo ng Allah. Pagdating po sa Biblia, nilapastangan po siya. Isipin niyo po, sa Biblia, si Kristo at ang demonyo ay iisa.
kung anong talata po yan sa susunod po nating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo, no? Gawa ng wala na po tayong oras na natitira, ako po'y magpapaalam na. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Hanggang sa muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan